Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa maluod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes. Adlaw stong balang bata senior Santinyo murag na surprise. Biyernes. Hype kaayo si partner. Pitsa 9 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimi ang tud sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato nang ipadangat atong latest weather update. Kis pag-asa maktan Sir Jomar Aclarino mayong buntag. Yes, ma'am. May buntag sa tanan ug sa atong tanan paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayong nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko sa atong nasod. Atong weather condition sa tibuok central part of Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati generally fair weather until this next weekend or there is next week na ay mga chances kini mga patak-patak na mga pag-uwan kini mga localized thunderstorms. But as gihapon ang atong time ng init ug igang na panahon. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu na moabot sa 38 to 39 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw musalap alas 5:57 sa hapon, ang dagat mohunas alas 3:46 sa hapon, motaob sa alas 9:53 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:10 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City targets 2026 as CBRT Package 1 start. Sa Super Balita, enforcer na dasmagan namatay. Sa The Freeman, multiple cases against Gwen to be filed before COMELEC and Ombudsman. Sa Banat News, napunggit og big bike patay nilabang nga traffic enforcer. Sa Philippine Daily Inquirer, Prevost first American Pope reigns as Leo XIV. Sa The Philippine Star, Pope Leo XIV, first American Pontiff. Sa Manila Bulletin, Marcos says help shape Philippines' future by voting. Ug sa Tempo, badge lost. Cop fired over Duterte arrest rant. Mao to front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik atong ipadangat ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera. Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Commission on Elections kon COMELEC 7 niauhag sa Board of Canvassers nga magbutang og LED screen sa gawas aron makakita ang mga nagatang sa resulta, samtang andam na usab ang COMELEC alang sa umaabot nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Aron mahatagan og kahigayunan ang publiko sa pagmonitor sa resulta sa butuhan ug aron dili na kinahanglang musud pa sa canvassing area, giawhag sa Commission on Elections Region 7 ang mga Board of Canvasser nga mobutang og LED screen o projector gawas sa canvassing room. Ang Board of Canvasser gilangkuban sa Election Officer isip Chairman, City Prosecutor isip Vice Chairman ug DepEd Division Superintendent isip member. Matud ni Attorney Francisco Pobi, ang Regional Director sa COMELEC 7, nga ang gitugtan sa canvassing area mao ang mga representante sa mga kandidato. Ang is full representations ang nasa sulod. So for example, kung grupo sa nakapartido, sakto na sa ilang usa duha, sa ipikas po duha. Dili na hot do na to kay ang importante is the representations man will matter. Mga watchers nila, lawyers. Matod ni Pobi nga ang pagsud sa miyembro sa pamilya sa kandidato magdepende sa chairman sa electoral board o sa espasyo sa canvassing area. Nakipagalayo na usab ang COMELEC sa kapulisan ug ubang buhatan aron sa pagsiguro sa crowd control sa musaksi sa canvassing. Dugang pa ni Pobi nga andam na ang COMELEC 7 alang sa eleksyon karong Lunes. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa Lapu-Lapu City, andam na ang 302 ka mga automated counting machines. Human walay nakitaan nga kakulian ng COMELEC sa final testing and sealing. Duna say 42 ka mga contingency units ang COMELEC kung ugaling mupalyar ang mga makina. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Nahimong hapsay ang pagpahigayon sa final testing and sealing sa 302 ka mga automated counting machines kagahapong adlaw nga gamiton sa 38 ka mga polling centers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Attorney Anjanet Lamban, ang COMELEC officer sa Lapu-Lapu, nga andam na ang mga ACM kinihuman nga wa sila'y nasinating kakulian ato sa FTS. Samtang subling mipahinumdom ang COMELEC officer sa mga botante nga magmatngon sa ilang mga balota tungod kay mas nipis kini kung itandi sa balota nga gigamit sa nilabay nga piniliay. Kini tungod kay nakadesenyo kini sa machine nga gamiton karong eleksyon. Usa-usab sa siguraduon sa mga botante nga dili hugaw og basa ang ilang mga kamot aron malikayang mahugawan ang ilang mga balota.
Ang mong impormasyon una nang gipahibaw sa COMELEC Lapu-Lapu ngadto sa mga botante ato silang pagpahigayon og roadshow sa matag barangay. Of course, mupilit unya dito sa balot. So ining feed, syempre, i-scan manggod ang balota sa machine, then iyang basahon. So kung naay mga hugaw-hugaw, mga basa-basa, sensitive gud si machine. Paghuman sa final testing and sealing sa mga automated counting machines, gipamalik kini sa storage room sa matag tunghaan. Gikandaduhan kini og adunay mga kapulisan nga nagbantay gawas sa maong classroom. Samtang nibutyag si Attorney Lamban nga aduna sila'y 42 ka mga contingency units ug galing adunay technical nga kakulian ang gamiton nga mga ACM. Kasamtangan pa kining anaa sa iyang kustodiya. Ug galing mag-brown out, matod sa COMELEC officer nga magamit ra gihapon ang ACM tungod sa battery ni ini. As to votation, I think we have the source of energy through DC. We have the battery. That would last for the period of the election. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang mga selda sa Central Visayas ipaubos sa red alert status karong Lunes aron makabutar ang mga persons deprived of liberty. Kapin 4,000 ka mga binilanggo ang rehistrado aron makabutar karong adlaw sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kipangandaman sa Bureau of Jail Management and Penology 7 ang adlaw sa eleksyon diin red alert status ang mga jail facility. Gikatakdang mamutar karong Lunes ang 4,474 ka mga persons deprived of liberty lukop Central Visayas sud sa tag sa nilang mga selda. Sa mong ihap, nagagikan sa Sugbo ang labing daghang mga PDLs nga rehistrado makabutar nga naa sa kapin 3,500. Matod ni Jail Superintendent Eric Relucio nga naipipila ka mga PDL ang tugutang makabutar gawas mismo sa selda. Gi-issuean sila og court order o gwardyado pa sa mga otoridad. Mamatay sila og special polling precinct if ang PDL na nasa facility is 50 pataas. Morning mga natin mga jail sir na ang mga registered is less than 50. Mo siyang sa gawas sila sir ang COMELEC dili siya makatagugan. Mamutar ang mga rehistradong PDL voters gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Maong full force ang mga sakop sa BJMP ubos sa red alert status aron bantayan ang pagpamutar sa mga PDL. Ang ako ang mga division chiefs sa regional office to include our regional director and the command group, they will conduct inspection sa tuang mga facility to monitor jud kung sakto ba ang mga data na ilang dire o kung sa sakto ba ang mga naitabo sa atong jail facility in relation sa atong election. Hinuuna kahigayon ang mga PDL sa pagpakisayod sa plataporma gikan sa nagkadaiyang mga kandidato. Gawas nga ilang makita sa TV o babati sa radyo, nakahigayon usab sa pagpangampanya ang mga magpapili sulod sa selda. Pwede na sir na murag rally style na natay place dito na musulti sila sa ilang mga plataporma. Ang gibawal lang sa among guidelines is murag magdungan sa usa ka event ang mga magkalaban ba. Murag separate lang sila kung request na mo sa nasad sila itagaan og time na para masulti sa ilang mga plataporma sa atong mga PDL. Gilauman nila ang luwas ug malinaw nga pagpahigayon sa eleksyon sunod sa jail facility. Sanglit giatagan naman og katungod ang mga PDL nga makabotar. Sukad pa nga giatagan sila nini niadtong tuig 2010. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, dulan 2,500 ka mga job vacancies ang gitanyag sa Peso Lapu-Lapu City alang sa gipahigayong job fair kagahapon. Diin sa uban sa mga nisalmot niini mga graduating students sa Lapu-Lapu City College. Mo ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Dulan 2,500 ka mga job vacancies ang gitanyag sa Peso Lapu-Lapu karong adlaw sa gipahigayong job fair sa usa ka mall sa Barangay Basak. Kung diin 22 ka mga kompanya ang nisalmot niini. Ug tungod kay partner sa Peso ang Lapu-Lapu City College sa mong kalihukan, sagad sa mga nisalmot niini mga graduating students sa maong tunghaan. Sagad kanila nagikan sa kursong education, information technology ug tourism.
Matod ni Kim Francisco, ang PESO manager, nga nagkadaiyang mga trabaho ang ilang gitanyag aron nga mas daghan usab ang kapilian sa mga graduating students. Ato pong gipang-invite ang mga stakeholders nato nga mga partners na mga hotels, resorts, mga restaurants, mga schools, no, mga ESL schools, napod ang mga BPOs. There are a lot of kanang mga variety sa atong mga pangpili nga mga employers karong job fair. Naabtan sa mga sakop sa media ang grupo sa mga tinun-an sa Bachelor of Secondary Education Major in Filipino nga mograduar karong Mayo 21. Usa kanila mao si Rosel Bukag nga gusto nang manrabaho inighuman sa iyang graduation samtang mag-review usab para sa iyang board exam. Apan wa niya gilimitahan ang iyang kaugalingon nga mangita og trabaho nga linya lang sa iyang kurso. Sa ako ma'am, I have 5 resume, so I kuan ma'am. ESL duha ma'am, and then ni-try ko ng STAR ma'am, kaya I also want to try other industry ma'am, like BPO industry. Ang maong job fair abli gihapon kini para sa tanan nga nangita og trabaho. Base sa datos sa PESO, kaganihang alas 12 sa udto, niabot na sa 426 ang nagparehistro ug 52 na ang na-hired on the spot. Kini mo ikaunom nga job fair nga gipahigayon sa PESO Lapu-Lapu karong tuiga. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa ato katapusang balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihimog duha ka adlaw nga one-stop shop caravan along sa pagparehistro pa-renew sa lisensya sa mga armas. Tinguha nilang makarenew ang mga gun holders sa ilang mga armas nga moabot sa kapin 4,000. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gitapos kagahapon adlaw ang gaduha ka adlaw nga one-stop shop nga karaman alang sa pagparehistro ug pag-renew sa mga lisensya sa mga armas neto nga mga gun holder nga na-expire na ilang license to own and possess firearms outside residence subay sa nakaduol na nga national and local election sa Mayo 12. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nga daghan ang mipahimulo sa mga duha ka adlaw nga karaman aron dili na sila maproblema pa pagparenew sila nga mga lisensya. Base sa data sa Police Regional Office 7, doon na pa kapin sa 4,000 ka mga gun holder ang naa sa Dakbayan Sugbo ang mula pa makarenew sila nga mga lisensya. Nga tungod ani, gituyo sa pagpahigayon sa mga karavan aron dili na makasugat pa og problema ang mga gun holder. Yes, we have organized yung ating, we take initiative na mag-organize tayo ng caravan para doon sa mga kababayan natin sa Cebu City na hindi naka-renew ng kanilang unregistered, unrenewed firearms na yung mga license holder natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon o chance na makapag-renew. They are included doon sa ating data na at least 4,000 plus unregistered firearms dito sa Cebu City. So initiative natin yan para at least mabawasan natin yung mga unregistered firearms sa Cebu. Di pasabot tinod si Figueroa nga kung ganito nga mga gun holder nga wala makaproseso sa renewal sa ilang lisensya sa armas, mamahimo pa sila nga makabisita sa Civil Security Unit sa Piero 7. Mibahan ang police official nga kung nga magmagahi ang maoga mga gun holder sa pagparehistro doon na himuon nga police operation ang CCPO, din mamahimong target ang tag-iya sa armas nga matawag na nga loose firearms. Yes, actually this is their chance na i-renew kailang mga barrel. Then if not, we will still remind them to renew their firearms. And talagang kung wala pa rin ay magkakandak tayo ng police operation against them. Gipahibaw hinon ni Figueroa nga ang tanang kandidato sa Dakbayan sa Sugbo nga doon mga armas pulos na kini na rehistro human sa gihimong panawagan sa nanglabay nga mga buwan. Tinguha sa kapulisan nga malinaw og hapsay ang eleksyon nga mahitabo sa Mayo 12, 2025. Arnold Bustamante, CCTN. Mo katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team og nakita to ninyo kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Sama na attorney mo break ta or mo sige na pamantay time mag-discuss ka? Sige. Unsa man atong unahog discuss kani imuhang gi linya nga kaganinang kadlawon o ganinang tunga midnight siguro to. Doon na natay bagong Santo Papa partner. Yes, dahil bagong Santo Papa, first American Pope. Kani si, ang pangutana diha, ready na ba tong mga video nga giandam ni Rodel? Oo, na diha. Kay ugwa pa, mahal yun ni gwa gitay ayo ani. Nagid ayon. Uptake yun kayo. Ang iyang first nga mga po nga gibuhian is si Pope Leo the 14th is peace be with all of you. Ang conclave ni pili na ni Robert Francis Cardinal Prevost isip ika-267 nga obispo sa Roma. Ang bagong Santo Papa gi-anunsyo ngadto sa nagpaabot nga mga tao by Cardinal Protodeacon Dominic Mamberti
Ato ning paminawon dal katakong gisend ni mga video dal naangad to iyahang sulti pag-announce. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Okay. So, mao to ang announcement, no? Ang translation adto buot pasabot ni ingon siya, I announce to you a great joy. We have a Pope, the most eminent and most reverend Lord Robert Francis, Cardinal of the Holy Roman Church, Prevost, was taken the name Leo the 14th. So, yes. Way nakatag-an na sad kay dili siya papabili kaayo katong sa daghan mga kuan, daghang mga nag-try pag tag-an kinsay sunod nga po, pero just like the last time ang kanang mga dili jud nimo matag-an kung kinsa gi ma-elect sa mga cardinal. Dili sad ni siya parihaan ang uban nga mga eleksyon nga madagtag-an no, kay I still believe nga dili ni limitado nga to sa mga tawo nga mopili, but do na gyud ni kanang there's a hand gyud nga, there's an unseen hand behind all this gyud. So kani si Robert Prevost ang bag-ong Santo Papa kinsa man ni siya, daghan ang nalipay no, because so far base sa nakaanhinig Sugbo, nakaanhinig Pilipinas, Augustinian man ni kanya daghag nalipay because they see, and so far sa ilang nahibaw-an, he shares the same views as that of Pope Francis, ang nitaliwan nga Santo Papa nga iyang gipulihan. So pag anunsyo iyang pangan dito sa balkone sa St. Peter's Basilica, nagsinggit na ang mga tao dito nga nag-atang no, ningon sila Viva el Papa, unya pasabot ani Long Live the Pope. Si Robert Prevost sa 69 anyos ni siya, siya mao ang mahimong 267th nga mo okupar sa trono ni San Pedro, ug siya mailhan nga Leo the 14th. Mo yang gipili siya ang first nga American nga maoy nihupot ani nga posisyon, although considered ni siya as much as a cardinal usab from Latin America tungod sa daghan kay mga tuig nga iyang gibubo isip missionary dito sa Peru. Sawa pa siya nahimong obispo dito sa Amerika. Natawo ni siya sa Chicago ni atong 1955, ug ang iyang mga ginikanan mixed pod ni, mura siya si katong diverse kay iyang kuan, iyang background. Yes, because ang iyang parents are Spanish and French Italian. So nagsilbi ni siyang altar boy kani adto, giordinahang pari sa tuig 1982, ug bisan pa magmibalhin ni siya sa Peru after 3 years, siya sad regular nga naa sa magbalik-balik sa Estados Unidos aron magsilbi nga pastor and prior in his home city. He has Peruvian nationality and is fondly remembered as a figure who worked with marginalized communities and helped build bridges. Siya na po katuig nga local parish pastor and as a teacher at a seminary in Trujillo in northwestern Peru. So ang iyahang unang mga pamahayag isip Santo Papa, iyahang ginumduman ang iyang predecessor nga si Pope Francis. Naingon siya, we still hear in our ears
the weak but always courageous voice of Pope Francis, who blessed us. United and hand in hand with God, let us advance together. He also spoke of his role in the Augustinian order. He was 30 when he moved to Peru as part of an Augustinian mission. Francis made him Bishop of Chiclayo in Peru a year after Pope Francis became a pope. Mas nailan sa siya sa mga cardinal tungod sa iyang high-profile role as prefect of the Dicastery for Bishops in Latin America, which has the important task of selecting and supervising bishops. Nahimo siyang arsobispo at the same time in January 2023, and within a few months, himo siyang cardinal ni Pope Francis. As 80% of the cardinals who took part in the conclave were appointed by Pope Francis, dili kuno ikahibong nga someone like Prevost was elected even if he was only recently appointed. Ang iyang mga views so far base sa naisayran sa mga observers usab was he favored the continuity of Francis's reforms in the Catholic Church. Ituuhan nga si Prevost sama og mga panglantaw ni Francis kabahin sa mga migrants, mga kabus ug sa kalikupan. Usa ka kanhi niya roommate si Reverend John Lydon described Prevost to members of the media as outgoing, down to earth, and very concerned with the poor. On his personal background, iyasanggi nasayran nga nagdako ni in a family of immigrants. Ningon siya, I was born in the United States, but my grandparents were all immigrants, French and Spanish. I was raised in a very Catholic family. Both of my parents were very engaged in the parish. Oh, so, indot sad kay, nag-altar boy siya, yung pamilya aktibo sa simbahan. And while he's an American, and will be fully aware of the divisions in the Catholic Church, iyang Latin American background also represents continuity after a pope who came from the same region. Yeah, from Argentina. So he describes siya as the second pope from the Americas after Pope Francis, as well as the first Augustinian pope. Ug unya sa iyang panahon sa Peru, wa siya makalikay sa mga sex abuse scandals nga nakaapekto sa simbahan, but his diocese fervently denied he had been involved in any attempted cover-up. Sawa pa ang conclave, giingon ni Vatican spokesman Matteo Bruni nga atol sa mga panagtigom sa College of Cardinals, pipila ka adlaw sawa pa ang conclave, ilahang gi-emphasize ang panginahanglan sa usa ka Santo Papa with a prophetic spirit capable of leading a church that does not close in on itself but knows how to go out and bring light to a world marked by despair. Sa iyang pagpili sa pangan nga Leo, si Prevost may padayag siyang commitment to dynamic social issues according to experts. Ang unang Santo Papa nga nigamit aning pangan nga Leo, nga nahuman ang iyang papacy ni atong 461, mo'y naka-discovery, mo'y nakakumbinsi ni Attila Dahan nga dili na lang atakihon ang Roma. The last Pope Leo led the church from 1878 to 1903 and wrote an influential also piece on workers' rights. So, exciting to see kung unsa na sad ni iyang mga matampo sa simbahan, especially karon nga ang simbahan di na to ikalimod, gitay-og yun og daghan kaayong mga iskandalo. Iskandalo niya. Kini si Pope Leo XIV or si Cardinal Robert Francis Prevost pod partner is a polyglot. So meaning to say fluent siya in many languages including English, Spanish, Italian, French, Portuguese, makabasa sab siya og Latin og German. Nya matod nimo ganina nga dugay ni iyahang panerbisyo sa simbahan didto sa Peru. So tungod ni ana gigrantan sad siya og Peruvian nga nationality or citizenship. So siya ang primero nga Santo Papa nga dunay dual citizenship as an American o as a Peruvian. Okay. Nya mo-break sa siguro ta partner. Okay. Una nato ipadayon nato mga pagisgot-isgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa pagpadayon sa atong hisgot-hisgot karong buntaga kagahapon, dunay attempt nga i-file ang impeachment complaint against kang President Bongbong Marcos diha sa ubos balay balauranan sa usa ka magtiayon nga notado sa ilahang pagsuporta sa mga Duterte. Ang ni-attempt but failed to file this impeachment complaint mao silang Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema og iyahang asawa nga si Ducil Marie. Kagaapon ilang niadto sila sa Office of the Secretary General diha sa House of Representatives partner aron unta i-file tong ilahang 24-page nga impeachment complaint kuno against President Ferdinand Bongbong Marcos. Kabahin natong matud pa pagtugyan ni Presidente Bongbong Marcos ni former President Rodrigo Roa Duterte sa foreign forces or foreign elements, so to foreigners. So apan wala kini madayon because sirado man kagahapon kay dunay strategic planning session kuno ang Office of the Secretary General sa House of Representatives. So ila na lang ning suwayan pag-file kuno next week ikahuman sa eleksyon. Si Mr. Cardema miingon sa mga miyembro sa media nga wala kuno gidawat sa Office of the Secretary General because wala raw ngayong araw na ito ang Secretary Gen. Ang nakalagay naman sa procedures, it is the office, not the person himself. So, ngano kunong kung wala ang SecGen, wala dahil lain makadawat diha sa iyang complaint. Maipong ni Mr. Cardema. He said he will again attempt to file the impeachment complaint next week, pero kung ani siya kining kung ugaling man nga madayon ning maong complaint, it will be first of sorts na sad ni nga mahitabo nga dunay impeachment complaint filed against a sitting president and a sitting vice president. Na pili lang mo diha. So ang kining complaint ni Cardema or sa magtiayon nga Cardema, ang grounds nga gi-invoke nila for the impeachment of President Bongbong Marcos sa ilahang complaint is ang alleged culpable violation of the Constitution o alleged betrayal of public trust. Kay iya kunong gitugutan kuno niya ang pag-aresto ni former President Rodrigo Duterte on the basis of a warrant issued by the International Criminal Court. Ang mga complainants, ang mga reklamante nga silang Mr. and Mrs. Cardema mialigar nga na-violate ang mga katungod ni kanhi Presidente Duterte tungod ni ini. Atong mahidumduman nga niadtong March 11 gi-aresto kini si former President Duterte upon his arrival from Hong Kong at the request of the International Criminal Court as part of its probe ngadto sa bloody war on drugs nga usa sa mga
maoy naka-defining moment sa iyang presidency. Ang ICC warrant para kang Duterte miingon nga si Duterte allegedly created, funded, and armed death squads that carried out murders of purported drug users and dealers. So, muna, atong tan-awon kung officially ma-file ba ni, and since under the Constitution, ang initially mo tan-aw sa sufficiency as to form and substance sa complaint, mao ka ng naa sa House of Representatives, and kahibawan naman ta sa composition sa House of Representatives nga as of the moment kuha na siya, majority are allies with President Bongbong Marcos. So tan-awon sa dato ni kung mulusot ba ni siya partner. Si Canis Cardema is also nagpapili ni karon. Unsa may iyang Adi nangutan ako if nagpapili ba ni siya karon? Di party list representative man ni siya partner. So but I don't know if he's it's up for election or no? I'm not just sure if magpapili ni siya pagbalik isip party list representative or isip kuan man dili man na magpapili. Kining listahan na ba na ang party list representative, but regardless partner. What do you mean listahan? Listahan man na, di ba, na anay lima na sila. Nominees. Nominees man na siya. So dili jud ka makapapili as party list representative, but it's important to know if nagpapili siya partner because unsa naglibog ko. Di ngutana man gud ka nga nagpapili ba ni siya. Nangutana ko if nagpapili ba siya, if he's running for kaning Duterte Youth man gud, mao gud ni saba kay kani adto. So nangutana ko karon if nagpapili ba siya balik kay basig ubos ni sa standings ang ilahang Duterte Youth, maong karon gyud siya nagkisaw-kisaw nga hapit ng eleksyon. Okay. Kanang sa kanang magpatagad ka nganong karon mga adlaw, ano ba? Pwede kuan 13, 14 or naambasad ni kay Bering ang ihang kuan standing sa ilahang grupo. Mao na partner. So kay bugan lagi karon. Grabe ka daghan kay magpatagad nowadays. Ubay-ubay ang mga magpatagad bisag unsa na lay buhaton para matagad. So naarag bisag unsa nga mga pasiaw naatanan depende ra gyud na sa mga mamutaray kung magpadaba or motuo ba na hapit na ra bang eleksyon, Lunes na partner. So tan-aw ni nato kay again aligre ni siya kay kung ingkasog hatagan ni due course sa lower house, which I doubt. To be honest, I doubt kung makalusot ni sa lower house considering the composition. Considering that's why it made me also suspicious. Why 4 days before elections? So may naa. Is there an urgent need for that to be done? Nga, if you really want to impeach the president, still have a lot of opportunities after elections. So why now? In other words, picture ka nga naginana ka. In other words, ma-question sa nimo ang sincerity sa pag-file o kuan pag-file not just this one but to me I always think nga bisan unsa nga atong makit-an 5 days before elections kontrobersiya man na like katong nahitabo ba sa kang GovGwen nga naadayon ng gawas nga mga banner mo na ron ang mga panahon nga mag-exhibition na ang mga magkaatbang sa politika. So let's take everything with a grain of salt. Kanang dili kay ta motuod diha-diha at face value. Kaya kanira bang mga tao sa partner kung ikabasa sa headline, ikabasa sa inigkuan, magiging hala mauba daghan di ay mga kaso pero wala kahibaw di ay all these are part of gigamit ra sad sa uban kay para sa ilang personal nga mga interes. Mo na importante mo basag yun. Dapat mo basag yun. So hisgot naman jud ka nga dili lang ang Cardema couple because kini usok ay ni karon dili lang dito sa national but also sa local. In fact, kagahapon doon ay nagpa-presscon abogado partner Mandawi City-based lawyer nga si Attorney Inocencio de la Serna. Miingon ni siya nga iyang filean og multiple charges ang gobernadora sa probinsya Sugbo, Governor Gwendolyn Garcia, tungod kuno sa mga legal o ethical nga mga violations tied to her candidacy and defiance of suspension order. Because akong gitanaw gyud. And so I was right. Duterte Youth Party List, as a party list candidate for 2025,
ang ilang balot name Duterte Youth, and then the first nominees Drixie May Suarez Cardema. Ang iyang asawa. Yes, katong ni apil kana. Oh, kana apil siya. og kuan. So, kana lang. I just wanted to really make sure. Good. That's good sad partner kay at least nanana sa ilaha kung ilaha ng butara ng party list or di depende. Well, let the ballot speak. So, muna confirm niya modagan sa ni siya niya. Dagan man kan siya niya dayon ang mo decide ani mga kongresista niya karon nanagan sa white tao dito sa kuan sa white tao so sirado gyud ita sa daan nga karon man sad sila nag-file oy nga bawng nag strategic planning March 11 pa man gidakop. So wow na to continue ato partner kato lagi sa Attorney De La Serna abogado ni siya niya dito siya sa kuan but he was speaking kuno on behalf of a client nga wa niya an anonymous lawyer ang iyang client kaniingon siya he said kuno nga ang mga charges nga i-file against Governor Gwen disqualification because maybe for sure maybe material misrepresentation ni siya because dito sa iyang certificate of candidacy giingon man niya nga not applicable ang katong part nga niingon do na ba kay mga kaso o kini sa certificate of candidacy ni Gov Gwen NA kuno ang gibutang sa part nga do na ba kay mga gipang atubang nga kaso whether pending or delay. So that's a disqualification case naasa kunoy usurpation of authority and electioneering. So dili lang kay kumo kuan ani sa go into details ani because i-file pa man sad nila. So as hindi pa na siya ma-file, all this is laway lang kita sa ato ang trabaho partner kung laway ra na siya o waay ma-file, waay dokumento nga makita didto or madawat ang ombudsman or ang COMELEC dili kay ta mo kalawat ana kay ang ato kanang naay resibo. Para sad nako, why would I be 100% believing you nga wa magay kay kuan nga magpaila sa kinsay nagpaluyo. Di ba? Anonymous. Anonymous ang complaint. So para nimo naasay pwede ma-question sa ilhang move. Di man para nako kung ako'y ikiha niya anonymous, di man gay ka inaana ka isog nga mo pahibaw kung kinsa ka. Matod ni Attorney De La Serna partner nga ang COC ni Gov Gwen NA or not applicable ang gibutang pero duna man di ay kuno ni siya yung kaso nga pending diha sa Supreme Court katong gi-file nilang former Governor Hilario Davide III og ni former Vice Governor Agnes Magpaling nga wala pa na desisyonan. Nya ato ra bang madumduman nga in the same murag in a similar issue nga atubang sad ni former Mandawi City Mayor Jonas Cortez murag same ni nga issue nga sa iyahang certificate of candidacy NA masan siguro to iyang gibutang or wala niya gibutang tong iyahang mga pending mga kaso. So tan-aw nato ni kung unsaon pag-decide sa ombudsman o sa COMELEC or sa relevant court kung asa man nila i-file ang kining mga kaso. So kato mo file pa day attorney. Mo file pa kay ita sa nani mo file pa to be filed man pero gahapon na pa press con wa gyud gidungan ang pag-file og press con kay syempre duham na kabalita. Makit-an man kung kinsay nag-file kay makit-an man ang papel. Bitaw sa namo bitaw na ako nakit-an gapon ni buong ko ba. Unsa da ini? Ang kining ikaduha nga kaso nga gusto kuno nila i-file kining usurpation in connection kuno ni sa iyahang pagpadayon panerbisyo isip gobernadora despite the 6-month preventive suspension sa nga gipasaka sa ombudsman bato kaniya. So well ilaha sa na partner. You do you, man. Tanaw na to po dogon sa poy kanang kuan ani tubag wa pa ni tubag ang gobernador no. Usasad sa ilahang gikuan day kaning electioneering kay gigamit kuno ang kining Sugbo News ang official Facebook page sa Cebu Provincial Government for campaign purposes.
supposedly matod pa ni Attorney De La Serna nga ang news outfit nga Sugbo News is supposed to inform the constituents unsa kanindot ang probinsya. Vote. It is not supposed to be a collective effort by the office of the governor to promote the province. It is supposed to be a collective effort by the office of the governor to promote the province of Cebu ug dili to promote her as the governor of Cebu. Okay. But unsaon masana nimo pag-detach imong kaugalingon? Unsaon pag-detach imo? Bitaw na unsaon nimo pag-detach imong kaugalingon sa lain sa kaayo kung di ka makita diha kay ikaw may governor. So pero kuan sad na. Mao sad na giingon nga bisan og government ka na PIO, you also have to do your role kay wa man na nagpasabot nga ang imuhang i-promote lang kana lang yung imuha lang yung boss. You are the PIO of the entire kuan man LGU. Anyways, just like any other cases, hatagan man sad na og kahigayunan ang kampo ni Gwen pagtubag ani left and right gyud ron ang mga kaso ipang-file. Wala gid akong giingon. Dagan kay disqualification gani bisag unsa na lang. Mo na akong giingon nga busy kay ron ang COMELEC ug ang ombudsman. Marag nang reklamo na siguro ng tigdawat dito kay nagpatong-patong na ilahang mga complaints nga nangadawat kay tong anong dili man mo file some other time karon nam sad mo busy. Okay ra sad na. Ganun di man mo file adto last year nga dugay-dugay pa. Kay in aid of re-election and kuan man na. Re-election din a partner. Sige tan-aw na but that has been seen for the longest time nga maoy usa sa mga mga tactics sa mga kontra sa politika para to attempt to test your mettle pero tan-aw na to kung makugang pa ba si Gov Gwen ani nya for sure na pay mga ambot napabaghay laing magpa-press con diha kay to file di ba napasad to katong mayor sa Dalaguete di ba nagsige santo didto nagpa-press con sa tungod sa mga kaso. Tabo karon from now until Sunday dagan pa kay nagmaytabo. Mao na nga kanang kuan lang yun. Taro nga lang ninyong pili unsa inyong gusto. Unya unsa inyong gipili barugi na aron di mo magmahay ning ngadto-ngadto. Anya. Okay, nya. That's it, pansit. O ba? Tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa garang ko. Mga igsoon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo o katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini, dili masaag sa hiwing adalan. Sa Mateo 10:34 na gihon, ayaw ka mo pag-una-una nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaulingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa atong unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahimpuak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang bahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa panginabuhi, o oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagka-balanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. Ug delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. May igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Dili mo sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya. Ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton. Aron imo kining ayohon
sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabarto, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong papakig-uban at ang ikarong Lunes sa ang live coverage sa mga nagkalain-laing mga updates ug mga kalihukan kabahin na usab sa ato ang piniliay. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend and see you next week sa ato ang programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta. Usa ka pagtuo